Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po inyong kapatid na si Roland, na binibigyan muli ng pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Tayo po sana ay katulad ng ating kahilingan at panalangin na tayo ay bigyan ng rabay ng pusong laman, na kung tayo po ay makonvict sa ating mga maririnig, tayo po sana ay huwag maging matigas ang ulo, kundi tayo po ay humingi ng kapatawaran kung tayo man po ay nagkulang sa ating mga gawa at pananampalataya. Naway ang rabay po ang gumabay po sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Naway tayo ay makalugod sa ating Ama, sa ating mga desisyon, at tayo sana ay malubos sa ating mga pananampalataya, sa mga aral na ating maririnig, at ibuhay natin ng may kapakumbabaang loob ang mga salitang ating maririnig. Alam niyo po na ang rabay po ay hindi nagkulang sa pagbibigay po niya ng kanyang aral. At muli, sa araw pong ito ay nagbigay po siya ng ating aral na magiging gabay na naman sa ating pang-araw-araw na buhay. Tatalasasin natin kung tayo nga ba ay nakakatugon sa mga hinihiling ng ating rabay sa atin. Tayo ba ay talagang tunay na gumaganap sa pananampalataya na iniatang sa ating mga balikat? At yung ating sinasabing pananampalataya, totoo ba na tayo ay loyal o tapat sa ating rabay nang tayo ay mangako na siyang ating rabay at ang ating manunubos? Sa mga kapatiran po natin o sa mga makikinig po sa mga susunod na araw, kung kayo po ay hindi pa nakakakilala sa ating Rabay Yeshua na siyang tanging daan para sa kaligtasan, naway ang ating rabay po ay bigyan kayo ng pangunawa at kaalaman, at kayo po ay magkaroon ng pangunawa na i-reach out po tayo. Kung kayo po ay nasa Facebook, i-reach out po ninyo, magtanong lang po kayo sa mga maririnig po ninyong mga aral. Kung may mga pagkakataon po kayo, kami po ay inyong i-private message, At baka po masagot po namin ang inyong mga katanungan. O mali pala yung sinabi ko. At sasagutin po ng rabay. Yun po ang tamang sagot. Sasagutin po ng rabay ang inyong mga katanungan. Baka ito na po yung panahon na pagtawag ng rabay po sa inyo para tayo po ay manumbalik sa harapan po ng Ama, at tayo po ay magkaroon din ng tinatawag niyang kaligtasan. Ang aral po ng ating rabay ay may pamagat na you are weighed and found wanting. Tayo daw po ay tinimbang at tayo ay napag-alamang kulang. Now, alam po natin na ito po ay nakakalungkot na mangyari sa buhay po natin. Nasa dinami-dami po ng panahon, taon, na inilagi natin sa pananampalataya. At nang dumating po yung araw na tayo po ay hahatulan sa lahat ng ating mga nagawa, sa lahat ng ating mga naging pagsisikap sa pananampalataya, tayo po ay titimbangin. And then malalaman po natin na tayo ay kulang. Now, ito po ay huwag sanang maging sasabihin natin na maging dahilan para tayo po ay magtampo sa mga ating maririnig. Dahil kung maapakan po ng rabay ang ating mga paa, meaning tayo po ay nagkukulang sa mga ipinapagawa sa atin. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong mga lapis at papel, dahil lagi po nating sinasabi na ang lapis at papel ay mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. At kung maapakan ng rabay ang inyong mga paa, dahil ang paa ko po ay inapakan na ng rabay nang ibigay po niya itong aral, at maaaring aapakan niya uli sa mga ipapaliwanag niyang salita sa atin. At kung ito'y mangyari din sa inyo, baguhin po sana natin
yung ating mga saloobin at mga uri ng buhay at ayusin po natin. At kung ano man po yung pagkukulang na makita natin sa ating pang-araw-araw na buhay, mahusto po sana natin bago dumating po yung araw na ipikit natin ang ating mga mata o mauna ang rabay sa kanyang pagdating dito sa lupa at dumating yung panahon na tayo ay kanyang hahatulan at huwag sana na tayong matagpuang kinukulang sa timbangan. Now, ang salitang ikaw ay tinimbang ngunit ito'y kulang ay nangyari na ito sa talata sa Biblia. At ito ay muling babalikan ng rabay para ipaalala sa atin. Dahil baka mayroon din sa atin ang nagkukulang. Dahil baka sa dinami-dami ng ating mga gawain dito sa lupa, maging busy tayo. Yung mga gawa natin para sa ating mga asawa, para sa ating mga anak, yung ating pagsusumikap, para sa ating mga mahal sa buhay, baka makalimutan natin yung ating mga obligasyon na ipinangako natin sa ating rabay nung tayo po'y nanampalataya. Kaya sabi po niya dito sa Daniel, na siya po yung magiging basis ng ating aral, ayon sa sinasabi ng rabay, puntahan po natin dito sa Daniel, yung kwento na ang isang tao ay tinimbang ng ama at siya ay natagpo ang kulang. At ito ay ipapaunawa ng rabay na baka mangyarin din ito sa atin. Na bago natin ipikit ang ating mga mata. Alam po ninyo, ang pagtimbang ng rabay ay mangyayari bago po natin ipikit ang ating mga mata. Malalaman lang natin ang kasagutan sa araw po na sasabihin sa atin ng rabay kung tayo ay naghusto sa timbangan o tayo ay kinulang. But if that day comes, pag dumating po yung araw na yaon, huli na po para ayusin natin ang ating mga kakulangan. Ngayon pa lamang po na naririnig natin, meaning may pagkakataon pa tayo, na kung may makita tayo, ayon sa salita ng rabay ng ating kakulangan, sana po ay baguhin natin ang ating mga buhay at punuan natin yung ating mga kakulangan. Baka sa pananampalataya po tayo nagkukulang. O sa paggawa ng mabuti tayo nagkukulang. O sa mga panahon na inilalagi natin sa pagbabasa at pag-aaral ng mga salita ng Ama, tayo nagkukulang. Talasasin po natin yung ating mga kakulangan na baka mabanggit ng rabay na ito'y patungkol sa atin. Tayo po ay maging pantas na malaman at marinig at mabasa kung saan tayo nagkukulang. Kaya sabi po niya dito sa aklat ng Daniel, chapter 5, verse 27. Now, ito'y may kinalaman sa apo ni Haring Nebuchadnezzar na pumalit sa kanya na naghari sa Babylonia. Ito po ay si Haring Belshazzar. At ayon po sa kwento, habang si Belshazzar po ay nagkakasayahan sa kanyang palasyo, may lumabas po na sulat sa dingding. At nasulat yung salitang pagtimbang sa kanya. Now, balikan po natin yung kwento kung bakit ganito yung sulat. Now, ayon po sa kwento, si Belshazzar po ay naghanda ng tiging sa kanyang palasyo. At dahil sa kanyang pagyayabang, ipinakuha niya yung mga sagradong gamit sa templo na kinuha ng kanyang ama na si Nebuchadnezzar o kanyang lolo, kung bibigyan natin ng diin yung katotohanan na siya yung lolo niya, hindi niya ama, pinakuha niya bagamat hindi ito dapat mangyari. At ginamit niya ito sa kasayahan na hindi dapat mangyari. At alam din niya ang kwento na ang kanyang amang si Nebuchadnezzar ay nanalig na may Elohim sa langit at lupa.
At ito'y ikwinento ni Daniel kay Belshazzar yung pangyayari ng kanyang buhay. Pero sabi ni Daniel, alam mo ito, sabi ni Daniel kay Belshazzar. Pero ito'y hindi mo binigyang halaga. Kaya dumating ang sulat sa iyo para sabihin sa iyo ang gustong ipaalam ng Ama. At ito'y mangyayari sa iyo kailan? Sa gabing ito. Yun po yung hatol. Ano po? Dahil on that night, nangyari yung sinabi ni Propeta Daniel ayon sa pagkakapaliwanag niya doon sa sulat ng pader. Ito pong sabi niya sa verse 7. Verse 27. Daniel chapter 5. Ano po? Verse 27. Pero itataas kong pagbasa sa verse 25 para malaman natin yung buong kasulatan na sinulat ng Ama doon sa pader. Sabi niya, at ito ang sulat na nalagda. Mene, mene, tekel, uparsin. At ito naman ang sabi ni Daniel. Mene, binilang ng Elohim ang iyong kaharian at niwakasan. Now, what if yun din ang maging hatol din sa atin na mene, binilang ang iyong araw dito sa lupa at ikaw ay niwakasan. At that night, tayo po'y kukunin ng Ama. Huwag naman po sana ano po. Tikil. Ito, ang ating bibigyan ng diin. Verse 27. Tikil. Ikaw ay tinimbang sa timbangan. At anong sabi ni Daniel? Hindi sinabi ni Daniel na wala kang bigat. Sinabi ni Daniel, ikaw ay tinimbang at ikaw ay nasumpungang kulang. At sa gabing ito, sabi niya, ibibigay sa Medo at sa Persya ang iyong kaharian. Now, alam po ninyo, ito yung dapat nating katakutan sa buhay natin. Na kapag dumalaw po ang rabay sa atin, at ipaunawan niya sa atin ang kanyang mga salita. At ipapaunawa niya sa atin yung ating mga nagawa. And then tayo ay titimbangin niya. Now, malalaman ng rabay na tayo ay may timbang. Mayroon tayong bigat. Pero ayon sa tinatawag na timbangan ng rabay, tayo ay baka magkulang. Instead na maging pantay sana yung timbangan sa kasukatan ng rabay para tayo ay masabing tunay at tapat na lingkod, baka tayo ay matagpuang kulang. Ito tayo sa nasa taas dahil mas mataas yung timbangan na hinihingi ng rabay sa atin at hindi tayo pumantay. Yun ang kinakatakutan natin na mangyari sa ating buhay. At ito'y ipaparanas ng rabay sa atin para maramdaman natin kung saan tayo nagkulang. At ito'y ginawa niya sa kanyang mga hinirang bago po niya ibinigay yung hatol sa kanilang kawakasan. Ito po'y ginawa niya sa Ezekiel. Ito po, Ezekiel 22, verse 18. Now, ibinigay ang hatol sa mga Israelita nung panahon ni Ezekiel nang makita ng Ama na ang mga Israel ay kulang sa paggawa. Kulang sa timbangan. Sabi niya dito sa Ezekiel chapter 22 verse 18, eto, inahilin tulad ng Ama ang bayang Israel nung panahon na tinimbang niya ang bayang Israel. Sabi niya Ezekiel 22 verse 18, etong sabi niya, anak ng tao, ang sangbahayan ni Israel ay naging dumi ng bakal sa akin. Silang lahat ay tanso at lata at bakal at tingga sa gitna ng hurno. Sila ay naging dumi ng pila. Na anong sabi ni Amang Yahweh kay Ezekiel? Ang bayang Israel na dati ay ginto, pilak at tingga ang turing ni Amang Yahweh sa kanila. Pero sa paglipas ng panahon,
sila po ay naging ano? Naging dumi na lamang na nakakapit doon sa bakal. Sila na lamang ay dumi na nakakapit sa tanso. Dahil sila ay nang timbangin ng Ama, sila ay kulang sa gawa. Kulang sa pagtitiwala. Kulang sa pagsamba. Kaya inahalin tulad sila ng Ama sa mga dumi na nakakapit na lamang sa mga bakal, sa mga tingga, at sa mga pilak. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh Elohim, sapagkat kayong lahat ay naging dumi ng bakal, kaya't narito, aking pipisanin kayo sa gitna ng Jerusalem. Meaning, tatanggalin niya daw sila. At nangyari, tinanggal niya ang bayang Israel sa kanyang harapan bilang kanyang bayan. Bakit? Dahil nang dumating ang panahon na dumalaw ang rabay sa kanila, dumalaw ang Ama, sila'y natagpo ang kulang. Mga kapatid ko, hindi po natin alam kung kailan ang pagdalaw ng rabay sa ating buhay. Kaya sa mga aral natin sa mga talinghaga, tayo dapat sana ay maging tunay na alipin na tayo ay mag-ingat, magpuyat, at laging manalangin. Bakit? Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang pagtimbang ng rabay sa atin. Pero ito'y mangyayari sa buhay natin. Kaya talasasin po natin kung saan tayo magkukulang. At kung dumating yung panahon na tayo titimbangin, sabi ko nga, sana hindi tayo matagpuan ng rabay na kulang. Tayo ay makikita ng rabay na may timbang, may mga gawa, may mga pananampalataya. Natandaan po natin, ang aral ng rabay ay sa mga gustong makinig ng kanyang salita at sa mga gustong manampalataya. At kung ikaw, kapatid, ay masasabi mong mayroon ka ng pananampalataya, ikaw ay matatagpuan niyang may timbang, may bigat. Now, ang tanong, husto ba yung timbang at bigat na ibinibigay ng rabay sa iyo? Ano po? Dito po sa aklat ng Korinto, sabi niya dito sa aklat ng Korinto, chapter 3, verse 13. Ito ang sabi po ng ating rabay. Unang Korinto, chapter 3, verse 13. Ito po, sabi niya. Ang bawat gawa ng isa ay mahahayag. Sa araw daw po ng pagtimbang, ang bawat isa na gawa ng tao ay mahahayag. Sabi niya, sapagkat ang araw ang magsasaysay. Darating daw yung araw na tayo ay titimbangin at huhusgahan ng rabay ang ating mga ginawa dito sa lupa, nagawa ng ating mga pananampalataya. Sabi niya, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay ihahayag at ang apoy rin ang susubok sa bawat gawa ng bawat isa kung ano yaon. Isasalang daw po sa apoy ang ating mga ginawa dito sa lupa. Meaning isasalang sa timbangan ng Ama. At ito yung apoy na gagawin niyang pagsala sa ginawa ng bawat isa habang siya'y nabubuhay dito sa lupa. Kaya doon daw natin matatalastas kung tayo ay nagkulang. At sa aral nga ito ng rabay, dito natin malalaman kung saan yung ating kakulangan. Kapatid ko, sana'y lahat ng may mga may pakinig ay makinig sa ibibigay na aral ng rabay para tayo ay mamulat kung saan yung ating makikitang kakulungan bago dumating yung araw na tayo timbangin at isa lang sa apoy ng timbangan.
Sabi po niya dito sa Mateo chapter 22, verse 11. Ito, talasasin natin. 22:11 sa aklat ng Mateo. Ito ay prelude ng rabbi para maunawaan natin ang kahalintulad ng isang taong tinimbang, ngunit kulang. Ito, 22:11. Ang kahalintulad niya ay inimbita sa isang handaan ng hari at ang taong ito ay pumunta doon sa handaan. Kahalintulad din natin siya na tayo ay inanyayahan ng rabbi na manampalataya. Tayo naman ay nanampalataya. Pero habang tayo ay nasa pananampalataya, may napapansin ng rabbi nang siya'y dumalaw. O may nakita ang rabbi nang siya'y dumating at tumuktok sa ating tahanan para tingnan kung anong ating gawa. At ito'y nangyari nang ang hari na nag-imbita sa lahat ng mga dumalaw sa handaan ay may napansin siya. Eto, 22:11. Sabi niya, 22:11, datapwat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, yung mga dumating sa handaan, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. So itong taong ito ay pumunta sa kasalan dahil siya inaimbita at nang nasa loob na siya, doon niya napansin na meron siyang kakulangan sa pagpasok doon sa handaan ng bagong kasal. At ito'y napansin ng hari. Anong napansin ng hari? Siya daw ay hindi nakadamit kasalan. At verse 12 sabi niya, at sinabi sa kanya ng hari, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? Meaning, alam ng lalaking ito yung protocol, yung pamamaraan ng damit sa handaan ng bagong kasal. Pero ito hindi ginawa nang pumasok siya sa handaan. Kaya nang mapansin siya ng hari, anong sabi niya? Ano kapatid, bakit ka pumasok na hindi nakadamit kasalan? Anong sabi nung nung naimbita na pumasok na hindi nakadamit? Siya po'y hindi nakapagsalita at naumid. Ano pong ginawa sa kanya? Siya po'y pinalabas sa handaan at sinabi sa kasulatan, at doon sa labas ang pagnangalit ng ngipin. Ano pong kahalintulad nito? Sa araw po na tayo'y timbangin at tayo'y kulang. Sa labas po ang ating kalalagyan. Meaning tayo po ay nasa pananampalataya na, pero kulang ang ating mga nagagawa. Maaaring hindi taos ang ating pananampalataya. Maaaring may mga pagkakataon na naisasakripisyo ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na mas nauuna yung ating mga gusto kaysa sa aral na ating naririnig. May mga pagkakataon na tayo ay nakakalimot sa araw ng pagsamba dahil tayo ay busy sa ating mga gawa. Maaaring tayo ay busy para mapaligaya natin ang ating mga asawa. Anniversary niyo mag-asawa, nagkataong Sabado. Anong uunahin ninyo? Ang mamasyal o pumunta sa kapilya? Now, pag ito'y nangyari sa buhay natin, anong mangyayari? Darling, nawala na yung aking live video. Ako sa'yo, Oh. So dito natin mapapansin, baka ano po mangyari sa atin. Yun ang unti-unti nating mapapansin pagkukulang sa atin. Na maging busy tayo at makalimutan natin yung una nating obligasyon bilang isang tunay na nananampalataya.
Paano ba tayo magiging justified sa ating pananampalataya? Paano ba tayo magiging matuwid sa pananampalataya? Paano ba tayo magiging husto sa ating pananampalataya? Dito po sa aklat ni Job ay meron po siyang katanungan. Job chapter 25 verse 4. Ito po ang sabi ni Job. Job chapter 25 verse 4. Ito po ang sabi niya. Verse 4, sabi niya, paano ngang mapapaging ganap ang tao sa Ama? Paano daw magiging ganap ang tao? Paano tayo magiging matuwid sa harapan ng Ama? Paano tayo mahuhusto ang timbangan sa harapan ng Ama? And then sabi niya, o paano magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae? O paano magiging karapat-dapat ang tao na ipinanganak na may kasalanan? Dahil ang kabayaran ng kasalanan na ginawa ng tao ay ang kanyang kamatayan dito sa lupa. Paano daw niya mapapaging malinis o mapapaging karapat-dapat ang kanyang sarili sa harapan ng Ama? Tanong po yung tinuhog. At alam po ninyo, maraming ganitong katanungan sa Biblia. Kukuha lang ako ng dagdag na isa. Ito ay nangyari nung panahon po ni Saulo. Now, alam po niyo si Saulo, ano po? Nang si Saulo po ay nangangaral sa paghahari ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ipinapangaral po niya na walang ibang makakarating sa Ama, walang tanging daan na pupuntahan ng tao para lumapit sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng bugtong na anak na namatay sa tulos. At nang ito'y marinig, ng mga nakakarinig sa kanya, may mga naniwala at may mga hindi naniwala. At dahil siya ay nakaka-intimidate sa buhay ng mga Pariseo at mga Sanhedrin Council, siya po'y ipinakulong. Pero doon sa kulungan ay may nangyaring himala. At ito'y nakita mismo ng isang hintil na hindi mananampalataya, isang sundalong Romano na nagbabantay sa kulungan. At mangyari ang himala, gusto lang magpakamatay nung tinatawag na kawal. Dahil ang alam niya, sa himalang nangyari, nakatakas sina Saulo at si Silas na kasama niya. Pero siya'y pinigilan ni Saulo. At nang ito'y makita ng kawal yung lahat ng kababalaghan na nangyari sa kulungan, ito ang katanungan niya kay Saulo. 16:30 sa aklat ng mga gawa. Sabi niya, aklat ng mga gawa, chapter 16, verse 30, at sila'y inalabas at sinabi, mga Ginoo, kay Silas at kay Saulo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Paano ba ako maliligtas at maging husto sa timbangan balang araw? Ang kasagutan po ni Saulo at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Rabbi Yahshua Messiah at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Anong sabi ni Saulo? Manampalataya ka. At totoo, nanampalataya po siya 10 ng kanyang mga kasambahay. At mula po noon, nagbago na ang kanyang buhay. Now, ang tanong, husto na ba yung tayo manampalataya? Para tayo ay maligtas at humusto sa timbangan. Tama na ba yung tayo manampalataya? Dahil tayong lahat na nakakarinig maaari ay may pananampalataya. Now, husto na ba yun para tayo mahusto sa timbangan balang araw? Talasasin po natin kung tama na ba yung tayo manampalataya at husto na. At hindi tayo dapat gumawa pa ng mga ibang mga bagay. Yung tayo manampalataya na ba o yung husto na? Now, paano natin ginagawang ating mga gawa? Ito'y ayon ba sa pananampalataya o ayon sa ating sariling pag-unawa at kung ano yung ating ibig gawin dahil sa ating mga gawa? Tatanong po natin sa ating sarili, ano po? Na kung ang ginagawa ba natin ay ayon sa ating pananampalataya
or may dahilan kung bakit ginagawa natin ang ating mga ginagawa. Or baka sa ating pananampalataya, mayroon tayong isinasantabi na hiwalay sa ating pananampalataya. Ha? Mayroon tayong tinasabing hindi natin maibigay ng lubos sa ating pananampalataya. Talastasin natin kung kasama tayo dito sa kwento ng Rabay. Dito sa aklat ng Mateo ay may kwento tungkol sa isang nagsasabing siya'y tunay at tapat na nananampalataya. Aklat ng Mateo chapter 19. Tingnan natin kung ganito yung ating pananampalataya. Mateo 19, simulan natin sa verse 16. Ito yung kwentong ano po. Mateo 19, verse 16. At narito, lumapit sa kanya ang isa, meaning ang isang nakikinig sa rabay. Ito ay isang binatang mayaman. Narinig na natin ang kwento ano po. Pero may gusto lang patunayan ng rabay kung tunay nga ba na tama na ba, husto na ba yung pananampalataya. At yung ating mga gawa, husto na ba? O mayroon pa rin kulang? Talasasin po natin ano po. Dahil baka tayo ay may kulang sa ating ginagawa. Hindi natin napapansin, ito pala'y kakulangan natin. Ha? Dapat ma-point out natin sa ating sarili kung alin dito ang sinasabi ng rabay na kakulangan natin. Baka, ito yung tinutukoy ng rabay sa buhay natin. Kaya sabi nga ng rabay kanina, tayo ay dapat maging pantas na unawain ang gustong iparating na aral ng rabay. Kaya sabi niya dito sa Mateo 19, sabi niya, lumapit ang isang binatang mayaman at nagsabi, "Mabuting rabay, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan?" Ibig sabihin, kapag dumating yung araw ng pagtitimbang, siya ay hindi matagpo ang kulang. Kaya siya ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi siya matagpo ang kulang. Ano po? Now, sasagutin ba ng rabay ang kanyang katanungan kung paano magiging husto sa timbangan? Eto, sinabi sa kanya ng rabay. Itong sinabi ng rabay. Bakit mo ko tinawag na mabuti? May isa na siyang mabuti ang ama. Now, bagamat alam natin ng ating rabay ay ama, ay anak, should I say, anak ni Amang Yahweh, at siya ipinanganak dito sa lupa at nabuhay na walang kasalanan. Pero kahit kailan ay hindi po niya itinanggap or pinangkin ang karangalan ng ama. Tinatawag po siyang mabuti ng binatang mayaman, pero sabi ng rabay, bakit mo ko tinawag na mabuti? Isa lang ang mabuti ang ama. Ando doon yung sinasabi nating pagpapakumbaba ng rabay sa harapan ng kanyang ama. Isang values po na dapat nating manahin sa rabay. Yung tayo ay may kababaang loob sa harapan ng ating rabay at sa harapan ng ating ama. And then sabi niya, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, anong sabi ng rabay? Ingatan mo ang mga utos. Anong sabi ng rabay? Kung gusto mong mahusto sa timbangan, sabi ng rabay, ingatan mo ang mga utos. And then sabi niya, alin-alin? Sabi ng binatang mayaman. At sinabi ng ating Rabbi Yeshua, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Now, saan to nanggaling? Sa lumang tipan. Yung 10 kautusan na siyang tipan ng ama sa bayang Israel, na siyang tipan din niya sa mga mananampalataya. Hindi ito nawala kahit kailan, mga kapatid. Ano po? Sabi ng rabay, ito yung criteria nyo sa buhay na walang hanggan para kayo ay mapuno at maging husto sa timbangan. Igalang mong yung ama at ang iyong ina at iibigin mong yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Now, sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko mula pagkabata.
So meaning, umabot siya sa timbangan. Ayon sa kanyang pangunawa. Pero may dagdag. Siya yung nagtanong kung ano pa yung dagdag. Ito'y ginawa ko na po mula pagkabata. Ano pa po ang kulang sa akin? There you go. Ano pa po ang kulang sa akin? Siya yung nagtanong kung ano yung kulang sa kanyang pananampalataya. Mga kapatid ko, tayo din dapat ay magtanong kung kung saan yung kulang. Kung ano yung kulang sa ating pananampalataya. Huwag tayong maging simpatya at maging kumpiyansa na tayo ay husto na sa pananampalataya. Kaya sabi ng ating binata, saan po ako nagkulang pa? Eto. At sinabi sa kanya ng ating Rabbi Yeshua, kung ibig mong maging ganap, kung ibig mo talagang maging sakdal at humusto sa timbangan, ayan, humusto sa timbangan, sakdal, baka sumobra pa sa timbangan. Ano sabi niya? Humayo ka at ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka at sumunod sa akin. Yun ang kulang, sabi ng ating rabbi. Now, yung kulang na hinihingi ng rabbi ay siya naman yung pinakaayaw bitawan ng nagtatanong kung paano magkaroon ng buhay na wala. Dahil nang sabihin ito ng rabbi, anong nangyari? Datapwat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, anong ginawa niya? Sinunod ba niya yung rabbi para mahusto at maging sakdal siya sa timbangan? Hindi po. Siya po ay yumaon na namamanglaw sapagkat siya'y maraming pag-aari. Iyon ang nagpakulang sa kanya sa timbangan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, ilan po sa atin ang magiging katulad ng binatang yan? Baka po yung asawa natin sa kagustuhan natin na mapasaya yung ating mga asawa sa pagbibigay natin sa kanilang mga anik-anik sa buhay, sa kanilang mga kapritso sa buhay, yun maging kakulangan natin sa pananampalataya. Yung kagustuhan natin na mapag-aral ang ating mga anak, bagamat isasakripisyo na natin ang ating pananampalataya, baka yun ang maging dahilan para tayo hindi mahusto sa timbangan. Yung ating pagiging kumpiyansa na tayo ay marami ng alam sa Biblia. Kaya kapag araw na ng pagsamba, ayaw mo nang dumano sa ating mga sambahan. Bakit? Dahil sasabihin mo sa sarili mo, ikaw ay gusto na sa pananampalataya. Yung ating mga ginagawang mga kabutihan sa ating kapwa, baka ito'y ginagawa mo hindi para sa kaluwalhatian ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua. Baka ito'y ginagawa mo para sa iyong sarili, para ikaw ay papurihan ng iyong kapwa. Kapatid ko, baka ito ang kahalintulad ng kayamanan ng binata na hindi mo mabitawan sa iyong sarili at ito'y maging dahilan na maging pagkukulang natin balang araw sa timbangan. Huwag naman sana. Ano po? Alam nyo, may tinanong si Pedro dahil sa ganitong pangyayari na sinalita ng rabbi. Dito sa verse 27, ay may sinabi si Pedro. Sabi ni Pedro, nang magkagayon ay sumagot si Pedro Kipa at sinabi sa ating rabbi, Rabbi, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Anong sabi ni Pedro, Rabbi, iniwan namin ang lahat. Iniwanan namin ang aming mga mahal sa buhay. Iniwanan namin ang aming mga trabaho. Iniwanan namin ang lahat. Sumunod lamang kami sa iyo. Ano naman ang kakamtin namin balang araw? Now, ito naman katanungan ni Pedro. At maaaring katanungan din natin kung kasama tayo sa mga tumulad kay Pedro. Sino sa atin ang nag-iwan ng pamilya para sa pananampalataya? Sino ang nag-iwan sa kanyang mga trabaho dahil sa pananampalataya? Sino ang isinakripisyo ang lahat dahil sa pananampalataya?
Umiiyak tayo dahil isinakripisyo natin ang lahat at kaya nating isakripisyo ang lahat ng mga bagay para lang sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tayo din dapat ay magtanong, di po ba? At ito'y katanungan ni Pedro. Now, siya po ba'y napasubalian? Hindi po. Sinagot po siya ng ating Rabbi. At sana ganito rin yung ating maging kasagutan kapag tayo ay nagtanong din sa Rabbi kung tayo ba ay nagkulang sa pananampalataya. Sabi niya dito, at sinabi ng ating Rabbi Yeshua kay Pedro, sinasabi ko, katotohanan sinasabi ko sa iyo, Pedro, sabi niya, na kayong nagsisunod sa akin. Kayo na nag-iwan ng inyong mga anik-anik. Kayo na nag-iwan ng inyong mga mahal sa buhay. Kayo na nagsakripisyo sa inyong mga trabaho dahil sa akin. Kayo na nagsakripisyo para sa mga mahal nyo sa buhay. Anong sabi niya? Sa pagbabagong lahi, sa araw ng pagtubos, sabi ng Rabbi, uupo ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At kayo naman, na nagsakripisyo ng lahat ng mga bagay, sabi niya, ay magsisuupo sa luklukang inihanda ng aking ama at kayo'y huhukom sa 12 lahi ng bayang Israel. Ito po yung pangako sa panahon ng mga apostol. At ito'y pangako rin niya sa mga magsasakripisyo para sa pananampalataya. Mahusto lamang yung timbangan ng ating Rabbi balang araw. Pero kung tayo ay hindi makakasunod dahil tayo ay magkukulang sa timbangan. Itong dahilan kung bakit tayo magkukulang sa timbangan. Verse 29. Sabi niya, ito yung kakamtin ng mga magsasakripisyo. Sabi niya, ang bawat mag-iwan ng mga bahay na katulad ni Pedro, ang mga kapatid na lalaki, nag-iwan ng mga mahal sa buhay na hindi karapat-dapat na isakripisyo ang pananampalataya. Mga kapatid na babae, ama o ina o asawa o mga anak, ito yung magiging excess baggage natin sa pananampalataya na siyang hihila sa atin balang araw upang tayo ay hindi mahusto sa timbangan. Now, hindi ko sinasabi na iwanan ninyo ang inyong mga obligasyon sa inyong mga asawa. Hindi ko sinasabi na iiwanan ninyo ang obligasyon nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga kaibigan. Hindi ko sinasabi po ito. At hindi rin ito sinasabi ng Rabbi na ganitong gawin po natin. Ang sinasabi po ng Rabbi kung hindi natin kayang isakripisyo ang mga nasusulat dito na sinasabi ng Rabbi nang higit sa ating pananampalataya, then ito yung magiging dahilan para tayo ay magkulang sa timbangan marangal. Pero kung kaya nating isakripisyo mga ito at uunahin natin ang ating mga pananampalataya at gawa sa pananampalataya, then sinasabi ng Rabbi, pag ito'y gagawin ninyo, na isasakripisyo ninyo ang inyong asawa kaysa sa pananampalataya, ang inyong obligasyon sa inyong mga anak kaysa sa pananampalataya, ang inyong mga obligasyon sa inyong kapatid na babae, sa inyong kapatid na lalaki, sa inyong mga ama, sa inyong mga ina, o sa inyong mga ari-arian, dahil sa pagsunod sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, sabi niya, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Meaning, tayo daw ay mahuhusto sa timbangan pag ginawa natin ang mga bagay na ito. Kung ginawa natin ang mga bagay na ito. Tandaan po natin, kung gagawin natin ang mga bagay na ito. Ulitin ko po, kung ginawa natin ang mga bagay na ito sa araw ng pagtubos. Ano po? Kaya sabi dito sa aklat ng mga Roma, Roma chapter 5 verse 8. Alam po ninyo na yung hinihiling ng Rabbi ay maaaring sabihin natin parang napaka-imposible. Ano po? Now, ilan sa atin ang isasakripisyo ang kapritsyo ng ating asawa para lang sa pananampalataya? Now,
Ang ibig kong sabihin kung tayo po ay liliban sa pananampalataya, hindi sasamba para lang mapagbigyan natin ang ating asawa, meaning inuna natin ang ating asawa bago ang ating pananampalataya. Kung dahil sa kagustuhan natin na mapag-aral ang ating mga anak, at tayo ay liliban sa piyesta ng Ama, liliban sa araw ng pagsamba at tayo ay magtatrabaho 24/7, abay hindi po tayo karapat-dapat na mapupuno sa timbangan balang araw. Hindi po. Dahil isinasakripisyo po natin ang ating pananampalataya dahil sa ating mga anak. Kung hindi po natin kayang iwan ang ating mga anik-anik sa buhay, dahil sa pananampalataya, hindi natin maiwanan yung ating style ng buhay, abay hindi po tayo karapat-dapat na magpuno ng ating timbangan balang araw. Bakit? Hindi natin kakayanin. Dahil mas inuuna natin ang mga bagay dito sa lupa kaysa sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay sa tulos dahil sa atin. Kaya itong sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Roma chapter 5 verse 8, sabi niya, datapwat ipinagtatagubilin ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, ang Mesyas ay namatay dahil sa atin. Ipinapaalala ni Saulo. Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Mesyas at tayo'y nasa kasalanan pa, lahat ng ating mga gawa ay dahil lang sa kagustuhan natin dito sa lupa. Walang kinalaman ng Rabbi dito bago natin siya nakilala. Pero dahil sa kakulangan natin ng pangunawa, hindi po natin nagawa yung dapat pagluwalhati sa Rabbi. Bagamat ganun po yung nangyari. Namatay ang Rabbi dahil sa atin, sabi po ni Saulo. At nang ipaunawa daw sa atin ang pagkamatay ng Rabbi, at ito'y pinanampalatayanan natin. Ngayon alam na natin ang dahilan kung saan natin dapat ibibigay ang kaluwalhatian ng ating mga gawa. Ngayon alam na natin kung kanino iuukol ang ating pasasalamat dahil sa ating mga nagawa. Ito'y dahil sa pagpapala ng Rabbi, kaya nagawa natin ang ating mga dapat nagawa. Yung blessing natin na binigay natin sa ating mga anak, blessing mula sa Rabbi. Now, alam na natin kung kanino ibibigay ang kaluwalhatian. Hindi katulad nung una, na niluluwalhati natin ang ating mga sarili o niluluwalhati natin ang ating mga kapwa sa mga ibinigay nilang tulong sa atin. Hindi ang Rabbi. Ngayon, alam mo na ang lahat ng mga bagay ay mula sa Ama at ibinibigay sa pamamagitan ng ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Tayo ay naging matuwid sa ayan dahil sa kamatayan ng Rabbi. Sabi niya dito sa verse 9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Ama sa pamamagitan niya. Ito yung dahilan kung bakit tayo ay may pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ipinangangaral ng mga apostol ang tinasawag na kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit ipinapangaral ng Rabbi na dapat mahusto ang ating pananampalataya dahil walang silbi ang kamatayan ng Rabbi sa tulos kung tayo magkukulang pa rin balang araw. Talasasin po natin, Talasasin po natin ang kwento ng Rabbi na anong gusto niyang ipaabot sa atin. Tayo po ay pinapahusto ng Rabbi sa ating mga gawa. Hindi po katulad nung dati. Na yung mga gawa po natin, inuukol lang natin sa ating mga sarili. Yun po yung dati. Kaya sabi niya dito sa aklat na mga gawa, chapter 13, aklat na mga gawa, chapter 13. Ito po ang sabi ni Apostol Saulo. Aklat na mga gawa, chapter 13.
chapter 13, sabi niya dito, verse 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan daw ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, inaaring ganap ang lahat ng mga bagay. Yung ating mga gawa dati, na inaakala nating tayo ay magiging matuwid, outside Rabbi, hindi po ganun ang gustong mangyari ng Rabbi. Hindi po tayo magiging matuwid sa sarili nating gawa outside Rabbi dahil ito'y iniuukol natin sa ating mga sarili. Yun po yung pagkakaiba noon at sa ngayon. Kaya sabi niya, sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Meaning sa pagsunod sa kautusan ng wala ang Rabbi, tayo po'y aariing ganap sa sariling kusa lang natin. Pero hindi sa mata ng Rabbi. Hindi sa mata ng Ama. Dahil ang timbangan ng Ama ay hindi dahil sa atin tao, kundi sa ating Rabbi na namatay dahil sa tulos. Yun ang aariin ng Ama na timbangan sa ating balang araw. Kaya po yung ating mga gawa, before nakilala natin ang ating Rabbi, ay hindi tinitignan ng Ama na kabutihan para sa atin. Dahil ginawa natin ito para lamang sa ating sarili in the beginning. Pero ngayon ay iniiba na ang takbo ng kwento dahil ang ating magagawa ngayon ay dahil sa pananampalataya at ito'y dahil sa kaluwalhatian ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay sa tulos. Ano po? Kaya dito po natin makikita yung kaibahan. Baka dito tayo magkulang. Na yung ating mga magawa ngayon, kahalintulad pa rin ng ating mga gawa nung una na hindi pa natin nakikilala ang Rabbi. Anong ibig kong sabihin? Baka ang niluluwalhati pa rin natin ngayon yung ating mga sarili sa ating mga nagagawa. At hindi ang Rabbi na siyang puno ng ating pananampalataya. Baka dito pa tayo nagkukulang. Kaya binibigyang diin ng Rabbi. Ano po, yung pagkakaiba ng gawa natin nung una na hindi pa natin kilala ang Rabbi, kaya ito ang ipinapaliwanag ng mga apostol noong panahon ng mga Hudyo dahil ganito ang kanilang mga pangunawa. Husto na sa kanila ang gumawa ayon sa kautusan nang wala ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pero hindi ganito ang gustong mangyari ng Rabbi. Dahil sabi niya, walang magiging matuwid sa harapan ng Ama maliban sa mga nananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya nasulat ang John 3:16 na walang makakarating sa Ama na maliligtas kung hindi dadaan sa kanyang anak na ibinigay niya sa sanlibutan na mamatay para sa atin. Kaya talasayin po natin ano po. Kaya sa mga nananampalataya, anong sabi kanina ni Saulo? Doon sa gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, manampalataya ka sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, paano ba mananampalataya? Now, sabi ko nga kanina, gusto na ba yung manampalataya? Yung example natin kanina, yung tao na mayaman, ay binatang mayaman, gumanap sa lahat ng utos ng kautusan, pero meron siyang kakulangan. Yung mas pinapahalagahan niya yung kanyang kayamanan kaysa sa pagmamahal sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito ay isa pa din daw na magiging kakulangan natin balang araw. Ano pa? Ito, Roma chapter 2 verse 13. Ito naman pa yung isa. Sa mga nananampalataya na, baka dito naman tayo magkulang. Chapter 2 verse 13 ng Aklat ng mga Roma, sabi niya, Aklat ng mga Roma chapter 2 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ng siyang mga ganap sa harapan ng Ama, o hindi daw yung mga tagapakinig ng kautusan ayon sa pananampalataya. Now, baka magulumihanan kayo sa sinasabi ng Rabbi, kaya sinabi ng Rabbi kanina, magkaroon kayo ng kapantasan sa pangunawa sa ating aral.
yung mga gumaganap ayon sa kautusan na katulad ng mga Hudyo noong panahon ng mga apostol na hindi ayon sa pananampalataya ng rabay, sinabi ni Saulo, kayo ay hindi matuwid sa harapan ng Ama. Dahil ang tinitigno ang katwiran ng Ama ay ang mga gawa ayon sa pananampalataya dahil ibinigay na ng ating Ama ang timbangan para mahusto ang tao sa kanyang pananampalataya. Ito ay ang pananampalataya sa bugtong na anak ng Ama na namatay sa pulos. And then, ang lahat ng mga gawa ayon sa pananampalataya sa rabay ang magiging basihan ngayon sa pagiging matuwid niya sa harapan ng Ama. Etong sinasabi ngayon ni dagdag ni Apostol Saulo. Sabi niya, hindi yung mga tagapakinig lamang ngayon. Baka kayo'y nakikinig lamang. Bagamat kayo'y nananampalataya at nagiging tagapakinig, abay hindi rin kayo magiging matuwid. Hindi rin tayo magiging, sasama ko sarili ko. Hindi rin tayo magiging matuwid. At hindi mahuhusto rin ang ating timbangan kung tayo magiging tagapakinig lamang ng kautusan o tagapakinig lamang ng aral. Naririnig natin pero hindi natin ginagawa. Kaya sabi ni Saulo, hindi yung mga tagapakinig ang maghuhusto sa timbangan, kundi ang mga nangagsisitalima ay aariing mga ganap. Yung mga gumaganap daw sa mga maririnig na aral. Yung mga bumubuhay sa aral o ibinubuhay ang aral, ang siyang magiging ganap sa timbangan. Hindi yung mga tagapakinig. At yung mga iba naman, ito naman yung pasubali ng rabay sa iba. Sa iba na gumaganap na hiwalay sa pananampalataya sa rabay, hindi rin kayo magiging ganap sa rabay dahil walang mga gawa na titignan ang Ama na matuwid maliban kung ito'y para sa pananampalataya ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. Ito yung pagkakaiba na dapat nating unawain sa ating panahon nang mamatay ang rabay sa pulos dahil sa atin. Tandaan po natin na ang ating Ama ay nagbigay ng tinatawag na pagpapala sa lahat. Dahil nakalagay doon sa John 3:16 na sino man ang manampalataya, whosoever. Yung the word na sino man, and then yung manampalataya. Yung mananampalataya ay hindi lang dapat maging tagapakinig ng aral. Baka sabihin ng mga nakikinig, husto na yung pananampalataya. At yung iba naman baka sabihin, husto na yung gawa. Hindi po pwedeng maging husto ang gawa lamang without the pananampalataya at hindi rin naman mahusto lang yung pananampalataya na walang gawa. Tandaan po natin. Baka ito yung maging kakulangan natin balang araw. Tayo ay may pananampalataya, walang gawa. Tayo naman ay may gawa, walang pananampalataya. Parehong hindi huhusto sa timbangan. Dapat mauuna yung pananampalataya and then hahayaan natin na ang pananampalataya natin sa ating rabay ang humusto sa atin sa ating mga gawa para luwalhati ng ating rabay Yeshua HaMashiach dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa atin na maganap ang kanyang mga gawa ayon sa ibinigay na aral sa atin. Iyon ang huhusto sa atin sa ating timbangan balang araw. Para hindi tayo matagpo ang kulang. Kaya sabi niya dito sa Galatia, chapter 5 verse 4. Galatia chapter 5 verse 4. Ito ang sabi ni Saulo sa mga taga-Galatia. Chapter 5 verse 4. Sabi niya, kayo ay hiwalay kay Rabay Yeshua. Ang kamatayan daw ng rabay ay walang bearing sa inyo. Walang pakinabang. Walang silbi ang kamatayan ng rabay. Kaya tayo ay hiwalay. Saan siya hiwalay? Kayong nangag-iibig na aariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya.
sa mga hindi kumikilala sa rabay na siya'y ibinigay ng Ama, na siyang ikaliligtas ng sanlibutan at huhusto sa ating pananampalataya at sa timbangan balang araw. Kapag tayo daw po hindi nananampalataya doon sa namatay sa tulos, ang lahat po ng ating mga gawa dito sa lupa ay walang saysay. At ito'y sinasabi niyang nangahulog tayo sa biyaya. Ito po ay magiging panghihinayang balang araw at aariing walang ganap dahil tayo ay gumaganap na hiwalay sa pananampalataya na ibinigay ng ating Kapay Yeshua HaMashiach. Tandaan po natin yung nasusulat sa John chapter 14 verse 6. Walang makakarating sa Ama na hindi dumadaan sa Anak. Walang gawa na titignan ng rabay na hindi dumadaan sa kanyang anak na namatay sa tulos. Kaya sabi niya dito sa Colossus chapter 3 verse 17, itong tandaan natin para maunawaan natin ang kwento kung bakit tayo magkukulang sa timbangan at kung paano tayo malulubos sa timbangan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Colossus chapter 3 verse 17. Ito po sabi niya, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, ito, para maunawaan natin yung pagiging kalubusan natin. Anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat saan? Sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito yung sinasabi ko. Hindi pwedeng tayo ay may gawa ayon sa kautusan ng walang pananampalataya. Dahil pag ito'y ginawa natin ito para sa ating sarili. Para sa ating sariling kaluwalhatian. At ito hindi tatanggapin ng Ama na katwiran sa atin sa timbangan balang araw. At kung tayo naman ay mapananampalataya, pero hindi naman natin sinusunod ang salita ng rabay, ang pananampalataya na walang gawa ayon kay Apostol Santiago ay pananampalatayang patay. Hindi rin ito magiging husto sa atin sa timbangan balang araw. Kaya dapat ang lahat ng mga gawa na ating ginagawa sa salita o sa gawa ay dapat ayon sa ilalim ng kaluwalhatian ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ano po? Ito ang ating Rabbi na ating pananampalataya at narito sa ibaba yung ating mga gawa. Dapat po silang magkasama. Mauuna po yung ating pananampalataya bago kikilos ang banal na Espiritu ng Ama na lulukob sa atin kaya tayo makagagawa. Kaya lahat ng ating mga magagawa ayon sa sulat ng Apostol Saulo sa mga taga-Kolosas ay ating iluluwalhati sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Then, sabi niya, tayo magpapasalamat sa Ama sa pamamagitan pa rin ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Tandaan po natin ang kahilingan ng Rabbi kanina. Tayo ay umunawa sa aral ng Rabbi na may pagkapantas. Ano po? Ito pa dagdag niya para maunawaan natin lalo. Yung ating mga gawa na hiwalay sa pananampalataya. Ezekiel 33 verse 31. Ezekiel 33 verse 31. Ito po yung dagdag na kwento. Ezekiel 33 verse 31. 33:31, ito po ang sabi niya. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. Ito yung kahalintulad ng mga tao nung panahon ng mga Israelita kung paano sila nagpapakitang gilas sa pagsamba at pagsunod kay Amang Yahweh sa kanilang sariling pangunawa. Ito, baka mangyari sa ating panahon na tayo din ay magpakitang gilas
para tayo ay masabing may pananampalataya. Sabi niya, dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. So meaning yung mga tao, yung mga kapatiran natin na magpapanggap na sila'y may pananampalataya, wag naman sanang mangyari, Father ya forbid, na may mga kapatiran tayo na nagpapanggap na may pananampalataya. Sino yung mga kapatiran na nagpapanggap na may pananampalataya? Sila yung mga kapatiran po natin na pumupunta sa mga simbahan para lang masabing pumunta sa simbahan. Sila yung mga kapatiran po natin na pumupunta sa mga kapilya para lang masabing pumunta sa kapilya. Sila yung mga kapatiran natin na tumutulong para masabi lang na tumutulong. Sila yung mga kapatiran po natin na nakikinig para masabi lang na nakikinig. Now, inuulit ko, I pray na wala sana sa akin. Dahil may mga dumating ng ganito sa pananampalataya before at sila yung mga nakawala. I pray bilang kapatid po nyo sa pananampalataya, walang mangyari sa ating panahon. Dahil ito'y nangyari na sa atin at muli mangyayari sa atin kung hindi natin titinang maigi kung asaan na yung ating pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Eto, parang dumarating, na baring katulad ng bayan. Sila ay nagsisuupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. Anong sabi namang Yahweh? Ezekiel, tignan mo yung mga tao, sabi nila. Kapag ikaw ay nangangaral, sila ay dumarating na parang aking bayan na gustong makinig. Sila ay umuupo na parang aking bayan na gustong matuto. Kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Dinidinig nila, Ezekiel, ang iyong mga salita na galing sa akin. Pero itong pagkakaiba, kapag nakaalis na sa harapan ni Ezekiel, pag nakaalis na sa ating harapan, pag nakauwi na sa kanilang mga bahay o kung saan na napunta, na hindi na sa harapan ng kanilang mga kapatiran, anong sabi nila? Ngunit hindi nila ginagawa ang mga aral na naririnig nila. Ito yung mga kapatiran natin na kahit gaano katagal nang nakikinig ng aral, walang pagbabago ang ating buhay. Yung kanilang buhay, walang pagbabago. Yung kanilang pananalita, yung aking pananalita, isasama ko sarili ko. Dahil baka ako rin ay masamid sa dila ko. Yung ating pananalita, walang pagbabago. Hindi pa rin mabago ang ating pananalita na kung tayo ay magalit o magsalita, lumalabas yung mga bagay na hindi dapat lumabas sa ating mga bibig. Bagamat marami na tayong narinig na aral, kung magalit tayo, kala mo, hindi makakain ng pusa ang ating mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Hindi pa rin tayo nagbabago. Yung ating mga salubin, sarili lang natin ang iniisip natin, hindi natin iniisip na una ang pananampalataya bago tayo magdesisyon sa buhay. Nakikita ito sa bawat gawa. Sa bawat desisyon natin sa buhay, iniisip ba natin kung ano ang itsura ng ating pananampalataya? Alam po ninyo yung anak po natin na si Hendrix. Nagtatanong po siya kung ano yung magiging specialist po niya sa pagiging doktor. Nagtatanong po siya kung siya po ay magiging internal medicine na siyang magbibigay sa kanya ng maraming pera at sahod, o yung isang family medicine na siyang magbibigay sa kanya ng medyo kaunting sahod pero kahit pa paano may panahon siya. Alin po yung sinabi ko sa anak ko? Ang ipanguna mong isipin, anak ko, sabi ko, meron ka pa bang pagkakataon sa iyong spiritual na buhay sa ating Ama? Yun po ang sinabi ko sa anak ko. Dahil sinabi ko sa mga anak kong tatlo, ang dahilan kung bakit pinag-aral kayo ng Ama ay hindi para kumita ng salapi at maging maayos ang inyong buhay balang araw na maging, kumbaga, kayo tatawaging mayaman o kayo tatawaging mga sikat. Ang pangarap ko sa inyong tatlo, sabi ko, ano man yung maging buhay nyo balang araw, unahin ninyo ang inyong spiritual na buhay. At yun ay huwag niyong kalilimutan sa inyong mga puso. Yun ang sinabi ko sa aming tatlong anak. Hindi ko gusto na sila yumaman o maging sikat, pero wala na silang panahon kay Amang Yahweh. Wala na silang panahon sa kanilang mga asawa at mga anak. Hindi yun ang pangarap ko sa kanila. Yung pangarap ko
manatili sila sa pananampalataya at lalo silang mapalapit kay Amang Yahweh dahil sa kanilang pagpapala. Now, makikita po natin ito sa ating buhay. Tayo ang makakasagot sa ating sarili, sa ating pagdedesisyon. Isinasaalang-baalang ba natin ang ating pananampalataya? O iniisip lang natin kung paano tayo kumita ng malaking pera? O iniisip lang natin ang kapakanan ng ating asawa? O iniisip lang natin ang kapakanan ng ating mga anak? Nasaan yung pananampalataya? Nasaan yung pagsunod sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach? Dahil kung wala ito sa ating pagdedesisyon, then wala tayong pagkakaiba sa panahon ng mga Israelita ng panahon ni Ezekiel. Dumarating sila na makinig ng salita. Nauupo sila para makinig ng salita. Pero after that, walang gumagawa sa mga salitang narinig nila. Wala sa kanilang puso ang aral ng Ama. Wala sa ating pagdedesisyon ng ating pananampalataya. Nasa huli ang ating pananampalataya. Katulad ng ating piyesta. Nasa inyong plano ba ang piyesta ng Ama? Or sasabihin lang natin, ako'y magtatrabaho dito dahil kailangan ako sa opisina. Kung ganun po yung ating asal, abay kapatid ko, kulang yung ating pananampalataya. Kulang tayo sa gawa. Baka ito kapatid ang maging dahilan na kapag dumating yung araw ng pagtitimbang, masumpungan tayo ng rabay na kulang ang ating timbangan. Mayroon tayong bigat. Mayroon tayong pananampalataya, pero kulang sa pagtitiwala. Dahil sa takot natin na mawalan ng trabaho, ayaw nating mag-absent. Isasakripisyo natin ang piyesta ng Ama. Isasakripisyo natin ang ating pagsamba. Dahil kulang tayo sa pagtitiwala. Abay kapatid ko, sayang ang aral na narinig natin sa kanya. Ano po? Sayang. Andito na tayo sa pananampalataya. Hindi pa ba natin lulubusin ang ating pananampalataya? Kung katulad natin yung binatang mayaman, tayo din ba ay magiging katulad ng binatang mayaman? Hindi po masamang maging mayaman. Dahil si Abraham ay napakayaman ng panahon niya. Si Job ay napakayaman ng panahon niya. Si David ay napakayaman ng panahon niya. Si Solomon ay napakayaman ng panahon niya. Pero hindi po yung kayamanan nila ang naging dahilan ng kanilang pagtalikod. Ibang dahilan. Ganito rin po sa panahon ng binatang mayaman. Yung pinakamalapit sa puso natin na hindi natin kayang isakripisyo at may sasakripisyo natin ang ating pananampalataya pero hindi natin may sasakripisyo yung bagay na pinakamalapit sa puso natin, iyon ang magiging dahilan para tayo hindi mapuno sa timbangan, mahusto sa timbangan ng Ama. Abay kapatid ko, tayo po ang nakakaalam po ano po yung pinakamalapit sa puso natin na baka hindi natin kayang bitawan pag pinamili na po tayo sa takdang panahon sa ating buhay. Darating po yan sa bawat tao na tayo mamimili. We pray na mapili natin balang araw yung kagustuhan natin na sundin ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ano po? Kaya sabi niya dito, sapagkat sila'y nagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, pati mga pananalita nila. They confess they love Father Yah. They confess they love Yeshua HaMashiach. Ipinangangalandakan ng kanilang mga bibig ang mga aral na naririnig nila. Pag pinagsalita mo sa pulpito, baka makakapagsalita sila ng maayos sa pulpito o sa mga talastasan kung paano nila pinaluluwalhati ang pangalan ng Rabay. Yung kanilang patutuong maaari nasa kanilang mga salita. Pero, ngunit, ang puso nila, pero at the end of the day, kapag patutunayan na yung tunay na gawa sa pananampalataya, tayo po'y kulang.
Dahil ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Yung atin lang mapakikinabangan ang iniisip natin. Yung atin lang mapapakinabangan. Yung ating magiging honor lamang iniisip natin. Masusulat ba yung pangalan ko? Mababanggit ba yung pangalan ko? Magdodonate ako ng ganito, mababanggit ba yung pangalan ko? Ako'y magbibigay ng tulong, babanggitin niyo ba yung pangalan ko? Yung ating sariling kapakinabangan ang iniisip natin. Huwag naman sana. Ito. Baka ito yung maging dahilan para hindi kumagusto yung timbangan natin balang araw. Kaya dito sabi niya sa Hebrew chapter 6. Hebrew chapter 6. Ito ang dagdag na sinabi ng Rabbi. Ano po? Sabi ko nga po sa inyo, kapag naapakan ng Rabbi ang ating mga paa, ibig sabihin may kulang po tayo. Alam po ninyo, ang laging ipinapaunawa ng Rabbi, ang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pananampalataya ay yung mga malapit sa ating puso. Tandaan po ninyo, yung malapit po sa ating mga puso. Asawa, anak, trabaho, anik-anik sa buhay, mga gusto sa buhay, mga wants sa buhay, yung mga hilig sa buhay, yung mga lifestyle sa buhay, yung mga kaibigan sa buhay, ito po yung hindi, ito yung mga malapit sa puso natin na baka maging dahilan para po isakripisyo natin ang ating pananampalataya. Huwag naman sana. Hebrew chapter 6 verse 1, sabi niya, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ng Mesyas. Ang ibig sabihin, tayo ay lumago sa pananampalataya. Ano po? Hindi na tayo katulad po nung bata na paulit-ulit na lang nating pinag-aaralan. Kung ano yung ating doktrina sa kaligtasan, kung paano sasampalataya. Dapat lumago na tayo, dapat alam na natin yung kwento. Alam na natin yung pagkakaiba ng gawa na may pananampalataya at yung gawa lang natin na hindi isinasaalang-alang ang kaluwalhatian ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Dapat alam na natin kung paano, kung alin dito yung ginagawa natin sa araw-araw. Kapag tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, ginagawa ba natin to para marinig natin ang ating pangalan? O inaalala natin ang sinabi sa aklat ng mga Kolosas na ang lahat ng ating mga gawa at salita ay dapat ayon ay ginagawa natin sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Pag hindi pa po natin mapagtanto, abay, hindi pa po tayo lumago sa pananampalataya. Sabi ng ating Rabbi kanina, dagdagan nyo ng pagkapantas ang inyong pangkaunawa. Ano po? Hilingin natin sa Rabbi ang pagkapantas sa pangunawa. At tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ito yung kasakdalan natin. Dito tayo mapupuno at magpupuno sa ating timbangan. Yung tayo ay patuloy sa pag-aaral at sa pagganap ng ating pananampalataya para sa ating kasakdalan. Dapat doon na po tayo tumutungo. Ano po? Hindi na tayo bago sa pananampalataya. Kaya yung mga katanungan natin dapat may laman na. Dapat tayo ay nakakaalam na ng kung paano mamuhay ng may katwiran at may pagpapala ng Ama. Ano po? Huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa. Baka yung ating mga gawa hindi ayon sa pananampalataya, kaya at the end of the day, may isip natin, mali pala yung aking ginawa. Then hihingi na naman tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, paulit-ulit na lang yung ating ginagawang pagkakamali dahil hindi tayo natututo sa ating mga gawa at walang pumapasok na aral sa atin. Kaya patuloy na lang tayong humihingi ng kapatawaran dahil sa ating mga nagagawang pagkukulang. Now, hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakamali. Ang sinasabi ko, kung patuloy tayong gumagawa ng pagkakamali at kasalanan dahil hindi tayo natututo sa aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Etong sinasabi ni Saulo na
muli inilalagay natin ang kinasasaligan ng pagsisisi dahil sa mga maling gawa. Hindi na tayo natuto. Yun ang sinasabi ni Saulo. Hindi tayo lumalago sa pananampalataya. Dahil hindi na tayo dapat ignorant sa batas ng Ama. Hindi na tayo dapat walang alam sa salita ng Ama. Para bang bawal sa atin kumain ng baboy. Pero kapag tayo pupunta sa mga kasayahan, sa mga handaan, nakakalimutan natin na baboy pala yung kinakain natin. At the end of the day, baboy pala yung kinain ko. Hihingi ka na naman ng kapatawaran sa ginawa mo. Yun ang sinasabi na paulit-ulit na lang. Alam mong araw ng Sabado, pero nakakalimutan mo, bumibili ka pag araw ng Sabado. Nakakalimutan mo, naggagasolina ka pag araw ng Sabado. Nakakalimutan mo, namamalengke ka pag araw ng Sabado. Sabado pala ngayon? Bakit? Dahil nakakalimutan mo, paulit-ulit na lang, sabi ni Saulo. Hindi po ganun ang tunay na nananampalataya. Hindi tayo lumalago. Ano po? Verse 4, sapagkat tungkol sa mga minsanang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng banal na espiritu. Ito naman yung dagdag. Sa mga nakaranas na, sa mga may pananampalataya, sa mga may pagpapala na iniuukol sa Ama, nakaranas ng pagpapala sa buhay, patuloy na nananampalataya. Pero at the end of the day, sa gitna ng kanilang pananampalataya, sa gitna ng ating pananampalataya, anong mangyayari? Verse 5, at nakalasap ng mabuting salita ng Ama at ng mga kapangyarihan ng panahon darating ay at saka nahiwalay sa Ama. And then, tayo ay tumalikod. Bakit? Dahil sa ating asawa. Dahil sa ating mga anak. Dahil sa ating trabaho. Dahil sa ating kagustuhang umasenso. Dahil ayaw na natin yung buhay na ibinubuhay natin ngayon at gusto na nating balikan yung buhay dati nung una. Hindi ka na masaya sa buhay mo ngayon. Bakit? Wala ka ng happenings. Hindi ka na nakakapunta sa mga lugar na gusto mong puntahan na katulad nung dati. Hindi mo na nagagawa yung mga kasayahan na gusto mong gawin dati. Abay kapatid ko, kakalimutan mo yung pananampalataya. Bakit? Dahil ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, hindi na ito yung buhay na gusto mo. Kaya kahihiwalay sa Ama. Ang sabi niya, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Napakahirap sa iyo kapatid ko ang magbalik loob balang araw. Huwag naman sana. Alam po ninyo, bihira ang makakabalik sa pananampalataya. Bihira po ang makakabalik after na naranasan mo yung pananampalataya. And then tatalikuran mo ang Ama dahil lang sa isang bagay. Abay, sabi niya, it's impossible, sabi nga niya sa English. Napakaliit po. Kumbaga sa porsyento, 0.001% siguro. May tendency pero napakaliit ng porsyento. Kaya sabi niya, imposible, it's impossible na makapagbalik loob. Ano po? Hindi po sinasara ng Ama ang pagbabalik loob natin dahil kahit papaano sinasabi ng Ama na ang lahat ay magsisi para sa kaligtasan. Pero napakahirap sa iyo kung ito'y mangyayari sa atin. Bakit? Dahil inilalagay niyang muli ang anak ng Ama sa hayag na kahihiyan. Ipinapako daw uli natin ang ating rabay. Ang punto po natin sa aral ng rabay ngayon, paano po tayo mahuhusto sa timbangan? Pero kung dahil sa kagustuhan nating mahuhusto sa timbangan, at makita natin na yung kakulangan natin ay hindi natin kayang bitawan, at ang bibitawan natin instead, ang ating pananampalataya, abay kapatid ko, sayang ang pananampalataya na sinimulan mo noon. Dahil naunawaan mo na ngayon yung kulang sa iyong pananampalataya. At ito'y napagtanto mo na yun yung bagay na hindi mo maibibigay at mabibitawan. Dahil mas mahal mo o
o mas pinapahalagahan mo yung pagkukulang mo na yaon, katulad ng binatang mayaman. Napansin niya na ang kanyang kakulangan ay yung hindi niya kayang ibigay at bitawan ang kanyang kayamanan sa pagsunod sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. At dahil hindi niya kayang bitawan at iwanan ang kanyang kayamanan, tinalikuran niya ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Iyon po yung kwento ng binatang mayaman. Anong sabi ng Rabbi? Kung gusto mong maging sakdal, kunti na lang para mapuno yung timbangan. Kung gusto mong maging ganap, kunti na lang gagawin mo, kapatid ko. Bakit? Nagawa mo na yung mahirap na bagay. Kunti na lang. Yung kunti na yun na magpupuno sa iyo, kapatid ko, baka yun ang maging dahilan para talikuran mo yung mga gawa mo na nung una sa pananampalataya. Makalimutan mo ang pagmamahal ng Rabbi, makalimutan mo ang paghihirap niya sa tulos, at tatalikuran mo siya dahil sa kaunting kasagdalan mo sana na mapupuno kung papayag ka. Pero hindi ito ginawa ng binatang mayaman. Ganon po ka-delicate, ganon po kakomplikado yung buhay natin bilang nananampalataya. Mayroon at mayroon sa atin ang magiging dahilan kung paano mapupuno ang ating pananampalataya sa timbangan, at kung hindi mapupuno dahil sa maliit na bagay na yun na magiging dahilan na tatalikuran natin ang ating pananampalataya. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin na ito'y mangyari sa ating balang araw. I pray na walang mangyari sa ating ganito sa pananampalataya. Kaya sabi niya dito inulit na naman niya, Hebrew chapter 10 verse 26. Ito ang idinagdag ng Rabbi. Hebrew chapter 10 verse 26. Sabi niya, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Wala na daw natitira. After na malaman natin yung kwento ng ating pananampalataya, after nalaman natin yung kwento kung paano ang paghihirap ng Rabbi, after nalaman natin yung kwento kung gaano kamahal ng ating Ama ang sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na mamatay para sa atin. After na nalaman natin yung mga pagpapala natin sa buhay at mga blessing, and then tatalikuran natin ang ating Ama dahil sa kaunting kasakdalan natin, pero hindi natin maiwanan yung bagay na hinihingi ng Rabbi na isasakripisyo natin sa pananampalataya. Dahil sa pagtulikod natin, sabi niya, 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Ito na, yung sinasabi ng Rabbi kanina. Doon sa binata na inimbitahan na hindi nakadamit kasalan, itinapon sa labas. At doon na yung pagnangalit ng ngipin. Ano po? At ganun din naman sa atin na hindi mapupuno sa timbangan, ang naghihintay sa atin ay isang paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Mga kapatid ko, huwag naman sana. Huwag naman sana. Kaya sabi niya dito sa Filipos chapter 2, verse 12. Ito po. Filipos chapter 2, verse 12. Kaya po, yung pinaunawa sa atin kanina ng Rabbi na una, ang ating mga gawa, ay dapat nakasalig sa pananampalataya sa Rabbi. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng mga gawa na may kaluwalhatian para sa ating sarili. Hindi po tayo ang mag-aangkin ng kaluwalhatian ng Ama na ibinigay niya sa Rabbi. Kaya nauna ang ating pananampalataya, susunod ang ating mga gawa. Anywhere from there,
Pag ito'y paghihiwalayin mo, hindi po mahuhusto ang timbangan. Pananampalataya na walang gawa, hindi mahuhusto ang timbangan. Gawa na walang pananampalataya, hindi mahuhusto ang timbangan. Kaya sabi ng rabay, pagkapantas ay kailangan natin sa pangunawa. Tandaan po natin ano po. At yung maliit na bagay na hinihingi ng naunawaan yung sinasabi ng rabay, mga kapatid ko. Yung maliit na bagay na hinihingi ng rabay para sa buhay na walang hanggan, para mahusto ang ating timbangan, baka itong maliit na bagay na hindi natin kayang bitawan ang siyang maging dahilan para talikuran natin ang ating rabay. Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa Filipos chapter 2 verse 12, eto. Filipos chapter 2 verse 12, sabi niya, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay na kalakip niya. Filipos, Colossus itong binabasa ko. I'm sorry. Filipos chapter 2 verse 12. Kaya para mali yung entrada. Chapter 2 verse 12. Ito. Kaya nga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod. Ano sabi niya? Kung paano ang laging inyong pagsunod. In the beginning, hanggang ngayon, na hindi lamang sa harapan ko. Sabi ni Saulo, yung mga ginagawa nyo sana, ginagawa nyo ito hindi lang kapag ako'y nakaharap. Hindi pa kitang tao. Hindi pa balat bunga. Ano po? Hindi by the show. Hindi dahil nasabi lang. Hindi dahil nakikita ni Saulo. Sabi ni Saulo, hindi dahil sa nakikita ng inyong mga pastor o nakikita ng inyong mga kapatiran, kaya gumagawa kayo ng mga bagay. Kaya sabi ni Saulo, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkakaligtas na may takot at panginginig. Samantalang ako'y wala na sa inyo, sabi ni Saulo, magpatuloy kayo sa pagganap. At this time, sabi ni Saulo, nang may takot at panginginig. Na-imagine niyo yung bilin ni Saulo. Ngayong wala na ako sa tabi niyo, sabi ni Saulo, kung kayo ay inspired ng andyan ako, nung kayo ay mainit sa paggawa ng inyong pananampalataya nung andyan ako. Lalo na dapat ngayong wala na ako. Gawin ninyo ang inyong pananampalataya, sabi niya, nang may takot at panginginig. At ito ang patalangin ko sa bawat isang nananampalataya. Alam ko na wala ako dyan sa Pilipinas, pero I pray na ang aral ng rabay ay pumasok sa mga puso ninyo. I pray ng mga pastor ng rabay na tinalaga niya sa bawat lugar, sa mga dikon na tinalaga ng rabay ay mangaral na katulad ko ng may kasidhian na ipaunawa sa inyo sa pamamagitan ng Rabbi Yeshua ng ating pananampalataya ay gawin po natin lalo ngayon ng may takot at panginginig. Sapagkat ang Ama ang gumagawa sa inyo, ito na yung sinasabing pagkapantas, hindi natin sariling gawa ang ating gawa. Ang Ama ang gumagawa sa atin dahil sa banal na Espiritu na lumulukob sa atin. Kaya mga kapatid ko, parang awa nyo, huwag nyong kukunin at aakuin ang kaluwalhatian ng Ama sa inyong mga nagagawang mga katwiran. Huwag po ninyong kukunin. Dahil nasusulat, na ang sino mang naghihintay ng pabuya sa tao dahil sa kanyang mga gawa na ibinigay ng Ama, anong sabi ng rabay? Natanggap na niya ang kanyang gantimpala. Wala ka nang tatanggapin pa sa rabay. Kaya ito yung sinasabi ng rabay, dapat may pagpapalang pagkapantas para maunawaan ang kanyang salita. Kaya sabi, sapagkat ang Ama ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na mga walang bulong-bulungan at pagtatalo. Gawin ninyo ng may kahinahunan at kaayusan. Tayo po ay may kanya-kanyang antas ng tungkulin.
At uulitin ko, kung may tungkulin tayong iniatang ng rabay, gawin po natin. Dahil kung hindi natin gagawin, baka ibigay sa iba. Yun ang kinakatakot ko sa ating mga kapatiran na binigyan ng katungkulan ng rabay, pero ayaw gawin at baka ibigay sa iba. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Tayo sana ay may kahandaang gawin ang ipinapagawa ng rabay. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Ama na walang dungis. Dito natin mapapatunayan na pwede nating punuin ang ating mga timbangan sa tulong ng banal na Espiritu ng Ama at sa pananampalataya natin sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hindi po natin kaya sa ating sarili, kaya dapat magpatuloy tayo ng may pananampalataya. Mga anak ng Ama na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko, even though tayo'y napapaligiran ng mga gumagawa ng kalikuan. Hindi tayo dapat matinag. Sa gitna ng mga hintil, dapat magtumibay ang ating pananampalataya at ang ating mga ilaw ay laging maliwanag para sa kaluwalhatian, again, ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sabi niya, sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng buhay, upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ng rabay, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Sabi ni Saulo, don't make me shame. Sabi ni Saulo, huwag niyo sanang bigyang walang halaga ang aking pagpapagal sa inyo. Ganon din po ang hiling ko sa bawat isa. Huwag niyong bigyang walang halaga ang pagpupuyat ng rabay para tayo po ay maaralan sa kanyang salita. Huwag po ninyong bigyang walang halaga ang aral ng rabay na ibinibigay niya sa atin. 3 times, 4 times a week, every day sa women's ministry. Huwag niyong bigyang walang halaga ang pagod ng inyong mga pastor sa bawat asimblya. Huwag niyong bigyang walang halaga ang pagod ng bawat deacon sa inyong mga lugar. Mga kapatid ko, wala silang bayar. Pero sila'y ginigising ng rabay bawat araw para kayo ay bigyan ng aral. At ito'y para sa atin, sa ating ikatututo. Kaya mga kapatid ko, hustuhin natin ang ating pananampalataya para balang araw, tinimbang tayo ng ating rabay. Tayo ay husto, liglig, umaapaw. At hindi matagpuan ng rabay na tayo ay kulang balang araw. Mga kapatid ko, I pray na ito'y naunawaan natin ang gustong iparating ng ating rabay. Huwag po nating hintayin na dumating yung araw na tayo timbangin ng rabay at tayo matagpo ang kulang. Ngayon pa lamang po, I pray na alam na natin kung saan tayo magkukulang at kung saan tayo nagkukulang. Present and future. Yung po mga malapit sa puso natin ang magiging dahilan kung bakit tayo magkukulang. Yung mga gusto po natin sa buhay ang maging dahilan kung bakit tayo magkukulang. Yung mga anik-anik natin sa buhay ang maging dahilan para tayo maging kulang sa timbangan balang araw. Baka yung ating pagiging kumpiyansa, nasasabihin natin sa ating sarili, alam na natin ang nasusulat sa Biblia kaya hindi na natin pang umatin sa mga service ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Baka yun ang maging dahilan para tayo magkulang sa ating timbangan balang araw. Yung pagtalikod natin sa piyesta ng Ama dahil sa kagustuhan nating mapag-aral ang ating mga anak, mabili yung ating mga gusto, magtatrabaho tayo 24/7 at hindi na rin tayo aalintana na tayo mag-absent kapag araw ng pagsamba, kapag araw ng kanyang piyesta. Bay kapatid ko, baka ito yung maging dahilan para tayo ay matagpo ang kulang sa timbangan balang araw. And last, baka sa ating mga gawa, ito'y pakitang tao at ang ating kagustong luwalhatiin ay ang ating sarili. Yung gusto natin na tayo ay palaging nababanggit sa listahan, palaging nasa listahan sa mga bibigyan ng mga tinatawag na mga ng tawag dito, recognition. Abay kapatid ko,
tinanggap mo na ang iyong pagpapala. Baka ito yung maging dahilan para magpula yung ating timbangan balang araw. Tandaan po ninyo, tayo na po ay may timbang. Kunti na lamang yung hinihingi ng rabay para mahusto ang ating timbangan. Ibigay po natin sa rabay po yun. Bagamat ito maaari ay pinakamalapit sa puso natin at halos ayaw nating bitawan. Pero tandaan po natin, buhay na walang hanggan ang kapalit nung bagay na yun na halos ayaw mong bitawan. Buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, and I pray. Baka yung maliit na bagay na hinihingi ng rabay ay yung malapit sa puso mo. Ang asawa mo, anak mo, magulang mo, yung pinapangarap mong promosyon sa trabaho, yung pinapangarap mong bilhin sa buhay mo, na maangkin sa buhay mo. Ay kapatid ko, alin ang isasakripisyo mo? Yung bagay na malapit sa iyo o ang buhay na walang hanggan na ibibigay ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach sa araw ng pagtitimbang at matagpuan tayong husto sa timbangan. Mga kapatid ko, salamat po sa inyong lahat at I pray na tayo po ay binigyan ng Rabbi ng kanyang pangunawa sa kanyang aral para po sa atin. And we pray, tayo pong lahat ay magpatuloy sa pagganap ng ating pananampalataya para po sa kahustuhan ng ating mga timbangan balang araw. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach at ang lahat po ng kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po, magandang gabi po sa inyong lahat, and Shalom. Hallelujah.